balik daw. Dapat ang i-highlight to si Ka Eric at si Baboy. Ano? Badoy, oo nga. Oo nga. Eto na nga ngayon. Si Pastor Q, talagang matindi rin yung mga binibitawan ng salita. Talaga naman, pasok nga natin si Pastor Q. Paklisin ninyo ang SMNI. Pag yan ang ginawa ninyo, talagang masama. Andali. Ulitin natin. Okay. Pasok! Andali lang. Nandito si Boss Jing Koy. Andali. Ato na. Pastor! Pasok! Ano sabi? Tontuwa ako dito kay Pastor. Game! Pasok! Huwag niyo kaming takutin na alisin ninyo ang SMNI. Pag yan ang ginawa ninyo, talagang masama kayo. Kasi ayaw nyo makinig sa tama. Di ba? Sabi niya, pagka tinanggal nyo ang SMNI, ulitin nga natin. Ulitin ko lang, nawala ako, dumating kasi Boss Jing Koy. Dali, game, pasok. Huwag niyo kaming takutin na alisin ninyo ang SMNI. Pag yan ang ginawa ninyo, talagang masama kayo. Kasi ayaw nyo makinig sa tama. Yan. Yung pala yung sabi ni Pastor. Huwag nyo kaming takutin na na tanggalin ang SMNI. Dahil pag yan ang ginawa ninyo, masama kayo. Di ba? Sila daw yung nagsasabi ng tama. Ang problema nga, Boss Benjo Bandal ng Taiwan, si Boss dito dahil pinaglalaban. Ang problema nga kasi, talaga namang kahit si Ka Eric umamin na may mali siya, Pastor, paano yung tama na sinasabi mo? Gayong yung mga mismong anchor dyan sa SMNI, sila na nga yung umamin na may pagkakamali sila kung kinakailangan nga daw humingi ng public apology, ng paumanin sa kung sino man yung mga nasaktan. Di gagawin nila. Paano ngayon naging tama yun? Di ba? Mukhang, Pastor, mukhang may mali. Mukhang dapat ang kastiguhin mo dyan yung mga nandiyadyang mga bata mo. Yung mga anchor mo dyan na kung ano-ano yung pinagsasabi na fake news. Di ba? Kasi walang tama doon. May mga tama kayong mga sinasabi. Hindi ko naman sinasabing lahat mali yung sinasabi nyo, Marami tayong kaibigan dyan, hindi lahat ng sinasabi nyo mali. Ito lang yung nagiging issue na mali nga Di ba? Na ganun lang pala kaliit. Hindi naman mali. Ganun pala yung halaga for million yung mahigit yung kinastos ni House Speaker. Ulitin ko, hindi ko pinagtatanggol dito si House Speaker. Nandito na yung mga Hoy, Anino TV, kailan ka ba aakyat dito? Pambira ka. Umakyat ka nga dito, Umayos ka. Mamaya, umakyat ka dito. Nandito na si Boss Wilfred. Nandito na rin si Boss Dida Galvez. Di ba? He's the chosen one. Nga, Pastor. Ang dami mo nga rin sinasabing sablay. Kaya yung mga tao, hindi, sa bagay, hindi naman lahat na sinasabi natin magiging pabor lahat yung mga taong nanonood sa atin at nakikinig sa atin. Minsan mo na nga sinabi na ikaw yung Hindi, parang sinasabi mong kung hindi ikaw yung huling pipirma para makarating sa langit. Kaya kung etong si Boss Nilda, si Boss Wilfred, si Boss Jing Koy, Boss Benjo Bandal, at saka si Boss Yoli, at saka si Anino TV, pag yan, hindi mo pinirmahan, malamang sa impyerno ang punta niyan. Di ba? Kailangan magpapirma kayo kay Pastor Q, para nang sa ganun makarating kayo sa langit. Eto na nga yung boss, balikan nga natin yung pinaglalaban ni Pastor Q, Balikan natin.
Ay tungkol sa report nila ng travel expense ni House Speaker Martin Romualdez. Gitang kamera, fake news ito. Pero depensa ng SMNI, nagtatanong lang naman sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ang SMNI episode na ito na may patanong na pamagat na Speaker Romualdez, inabot ng 1.8 billion pesos ang travel expense ang naging sentro ng pagdinig kanina ng House Committee on Legislative Franchises tungkol sa umunoy fake news ng SMNI. Okay, pakinggan nyo maigi kung bakit. At tingnan nyo yung balitaktakan nila rito. Pantuwa rin naman. Ayaw daw magpapirma ni Boss Nilda. Nandiyan na si Mylene B. Pakinggan nyo Pinunayan ni Quezon Representative J.J. Suarez ang idinepensa ng legal officer ng istasyong pag-aari ng Suarez Sub Media Corporation. Walang fake news at nagtatanong lang naman daw ang anchor ng programa. There was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question. Given... tanong lang daw naman yun, Ayan, yun yung banat ng abogado, yung manananggol nila, tanong lang daw naman yun. Mamaya, sasagutin naman yan, ni Suarez, Okay. Not in behalf of SMNI, but it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor, guest, is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair. Ayan tinatanggi na. Hindi daw yan yung official na stand. Kung ano man ng SMNI, kung ano man yung mga sabihin ng mga anchor nila. Diba? Sige, tuloy. There was no deliberate false information. Pero hindi yan bumenta kay Congressman Suarez. Ayan na. A question, attorney, is this. Congressman Joboy, what color is your barong? That is a question. But when you say on live TV, meron po kaming natanggap na balita. Ang speaker ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa traveling. Hindi lang yun. Baka madagdagan pa yan kung isasama yung entourage. Baka umabot pa ng 2 billion. Dinagdagan pa. At sinabi, how do you spend 1.8 billion pesos? Umuwi pa ba siya sa bahay? That's not a question, attorney. Oo nga. Di ba? Hindi naman tanong yun. Hindi na tanong yun Talagang meron ng di ba? Meron ng malisyosong pang huhusga di ba? Mali yun, maling-mali. Iba yung tanong. Ngayon, ang palusot nila, tanong lang daw naman yun. Kaya lang, ilulusot ba yan? Siyempre, hindi naman din mga boplocks yung mga tao dyan sa kamera pagdating sa mga ganyan. Di ba? Ngayon, lumalabas tuloy na talagang fake news sila. Dahil nga inamin na rin ni Ka Eric na may pagkakamali. Hindi naman nila mailabas yung source nila. Wala naman pala silang resibo doon sa sinasabi nila. 'Di ba? So sablay. 'Di ba? Ako wala itong SMNI mga sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan natin yung mga nandiyan diyan. Kaya lang etong mga nangyayari na to, para bang masyado nyo ng masyado ng desperado itong mga kritiko ng magkabilaang kampo no? Desperado na yung pag-aakusa, yung mga pagbibintang maling-mali na. Ngayon sinasakyan ngayon ng mga tatanga-tangat nuknukan din ng bobo sa social media yan. Yan, tingnan nyo sa TikTok, ang dami. Tingnan nyo sa Facebook, ang dami. Ano sinasabi nila? Buaya talaga. Biruin mo, 1.8 billion yung ginastos. Yun yung mga sinasabi ko na hindi lahat ng tao kayang sakyan at unawain. Kung ano yung mga sinasabi ng mga nandiyan sa mainstream media, yung mga nagsasalita at pinapanood ng maraming tao. Di ba? Buti na lang, hindi pa kayo nagla-like, tsaka nag-share, tsaka nagsasubscribe. Baka naman, di ba? Nakakalimutan ninyo. Ngayon, ang lolo nyo, nagagalit na kapag ka tinanggal. Kasi nga,
merong merong basihan eh. Ano yung basihan? Panoorin nyo ulit. That is, at the very least, malicious innuendo. At the very least. But from where I'm standing, that is a direct accusation to the House of Representatives. We cannot dictate. Diba? Masyado talagang rekta yung yung pag-aakusa na. Rekta yun, mga boss. Kasi, tingnan nyo, sabi ko nga, sinakyan na ng lahat eh. Oh. On our anchors what questions to ask, how to ask it, when to ask it. In the same manner, if there are guests there, we cannot also tell the guests to answer this way or that way. They exercise a certain degree of independence. Pagdidiin naman ng mga kongresista, hindi rin pwedeng sabihin ng SMNI na protektado sila sa kanilang disclaimer dahil nasasaad sa Section 4 ng kanilang prangkisa o RA 11422 na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-eere ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. If you Yun! O, paano ngayon yan, no? Diba? Nasa prangkisa pala nila yun na hindi pala dapat yung ginawa nitong si Ka Eric at saka si Sek Badoy ba yun dati? Diba? Ngayon, eto na yung ang ending yan dahil nabubutata sila. Ang panangga. Ginigipit nyo kami. Ginigipit nyo kami! Ganon. Diba? Talagang gusto nyong patahimikin ang mga Duterte. Ano naman ang kilalaman ng mga Duterte dyan? Sa mga issue na yan, wala naman nabanggit na Duterte dyan eh. Diba? Yung mga banat kasi ng mga kaibigan natin eh. Ano kinalaman ng mga Duterte dyan sa issue na yan? Biglang napunta sa kanila. 'Di ba? Hindi naman yun yung issue. Ang issue dito yung fake news na pinagsasabi nyo diyan sa inyong istasyon na di umano ay parang hinahayaan nyo at kinukonsinti nyo na sabihin nila kung ano yung mga dapat sabihin basta naaayon sa inyong kagustuhan.